Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. Ayan. Mhm. Mm. Happy Christmas po sa inyong lahat mga kababayan. Pero kailangan pa rin po nating magbalita ngayong araw ng Kapaskuhan mga kababayan. At eto nga, lumabas na. Nako, DPWH leaks. Nako, di na maitatago ang katotohanan. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. So yan mga kababayan, ito po sa monitor po natin, nandyan po si Congressman Liveste, Senator Loren Legarda at yung kanya pong nanay ata ito mga ka-review natin. Gusto ko lang pong bigyan ng reaksyon, yung kanyang naging Christmas post, Sabi po kasi ni Representative Leandro Legarda Liveste, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan, Nag-break muna tayo sa pagbahagi ng mga files upang mag-Noche Buena. Kasama ang aking ina at ang aming nanay, Fili. Kahit na Pasko, napag-uusapan pa rin namin ang trabaho. Pinaaalala ko sa aking ina ang aking bilin sa iba't ibang mga tao. Kung may mangyari man sa akin, isapubliko lahat ng files na iniwan ko at tapusin ang ating sinimulang pagbabahagi ng impormasyon. You know what mga kabayan, habang tumatagal po this is my personal opinion mga ka-review natin. Ewan ko lang sa inyo pero ganito po kasi ang nagiging ni Liveste, Naging parang dinadaan tayo sa mga drama, di ba? You know what? Parang sensationalize yan. Hindi natin ma-pronounce. Aray ko, ang hirap ang pronounce ng words na ito. Sensationalize yan. Okay? Yung situation, Kasi you know what, kung talagang para sa bayan ka, Liveste, ito idol natin ang taong ito. Idol po natin ang congressman na ito. Kaso nga lang, sa pagkakataong ito, gusto ko siyang batikusin. Bakit po? Kasi kung para ka talaga sa bayan, handa ka sa lahat ng although naghahanda ka nga na magurgur ka, di ba? Tapos saka mo lang ilalabas, papalabas yung why not ngayon muna ilabas? Di ba? Lahat, wag nang pakipot-kipot pa habang may oras pa. Di ba? Nakakaano lang, parang pinaglalaruan mo rin kami, Liveste, Pinaglalaruan mo ba ang taong bayan? Masyado kang suspense Well, hindi natin kailangan maging suspense pa. Diba? Ibigay mo na yan sa kung kanino man. Ipakita mo na yan sa taong bayan para malaman ng taong bayan. Diba? Ang hirap kasi, gaya ng sabi ko, sinesensationalize. Okay? Parang kumbaga ginagatungan lang yung issue. Kung meron ka talaga, di ilabas mo kasi mga kaubayan, the people is very hungry for justice. We are all, alam natin yan, lahat tayo, we are hungry for justice. And for this Cabral files, maybe we can gain justice, dito po sa files na ito. Pero, kaso nga, dinadaan pa sa sikot-sikot, politiko nga kasi, the more na paunti-unti ito, the more silang pag-uusapan. Diba? So, I'm not against, okay? I'm not against dito po kay Congressman Liveste. But what I'm trying to point out, make it fast, Para makinabang naman ng taong bayan sa gagawin mo. Habang buhay ka pa, diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto. Nako,
Ralph Recto, gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Ako, may tiwala pa ba kayo dito? May tiwala pa ba kayo dito sa taong ito? Matapos siya tayong pahirapan through taxes, tapos ngayon sasabihin niya, okay, nako po, Recto. Kung alam lang nga, eto nga may lumabas na balita mga kaubayan, no? Na ito palang si Ralph Recto, ay sangkot din sa mga insertions. Ito, pakinggan po natin ang balitang ito mga kaubayan. Dito po bigyan po natin ng reaction to. DPWH leaks ito. Matapos naming himayin na ang umano'y wish list ng mga senador sa tinaguriang DPWH leaks, project request naman ng mga kongresista ang nakalkal ng aming team. Sino-sino ang nangunguna sa listahan? Alamin sa ikalawang sino-sino daw? Exclusive agenda report ni Joash Malimban. Magugulat kayo dito. Muling nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilan pang bahagi ng tinaguriang DPWH leaks. Ang mga dokumentong nagdedetalye sa mga umano'y proponents ng mga ilang proyekto noong binubuo ang DPWH budget proposal para sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Sa bahaging ito ng aming ulat, ilalabas namin ang ilan sa top proponents mula sa hanay ng mga kongresista. Nangunguna sa listahan si Bohol 3rd District Representative Christine Alexi Tutor na umano'y may 2.7 billion pesos. So bago po natin ipagpatuloy mga kaubayan, no? Posible ba itong mga pangalan na babanggitin ngayon ay maging person of interest? Sa pagkagurgur ni Yusik Catalina Cabral? Diba? Posible kaya yon? Kasi bigla ko lang naisip, maybe, no? Worth of sponsored projects. Ikalawa si dating Batangas 6th District Representative at ngayon Executive Secretary Ralph Recto na may 2.4 billion pesos. Top 3 naman. Nako, ayan Ralph Recto, number 2. Aray ko po. Kaya naman pala galit na galit itong si si Recto. Diba? Gusto niya ano sabi niya kanina? Gusto niyang maibalik ang tiwala ng taong bayan. Paano maibabalik ang tiwala ng taong bayan? Lahat kayo dyan sa mga administrasyong ito, napapangalanan, di ba? Dito po sa mga anomalyang nangyayari. Naman si ang Probinsyano Party List Representative Alfred De Los Santos na may 2.1 billion pesos worth of sponsored projects. Sunod sa listahan. Eto mga karubyo natin, no? Yung mga party list, no? Kailangan ba talagang ganyang kalaki ang inyong mga pondo? Mga party list kayo? Di ba? Ganun ba talaga kalaki ang inyong mga constituent? Para kayo ay magkaroon ng billions. Mas malaki pa nga kay Vice President Sara Duterte ang inyong mga ninayupak yan. Aray ko po mga kaubayan, no? Mukhang may kakaiba. May something po sa ating government system, mga kaubayan. Yung Vice President tuloy, ang budget ganun lang. Tapos yung mga party list, lumulobo hanggang langit. Nako po. Si Negros Oriental 2nd District Representative Manuel Sagarbaria na may 2 billion pesos worth of sponsored projects. 1.6 billion pesos naman ang nakalista sa ilalim ng pangalan ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. 1.6 billion pesos din kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. 1.5 billion pesos naman kay Noy Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel. 1.2 billion pesos worth of projects para kay Rizal 1st District Representative Michael Duavit. 1.1 billion pesos naman kay Nooy House Appropriations Chair at ako Bicol Party List Representative Zaldico. May 5 pang kongresista na may... So yan mga kaubayan, billions po ang pinag-uusapan dyan, hindi po millions. Billions po ang pinag-uusapan, pero itong mga hinayupak ng mga kritiko, nagkikriticize na sila di umano ay advocate ng transparency. Mas tumatahol pa sa million kaysa po sa billions. Yun lang. Yun yung hindi natin maintindihan dito sa mga transparency advocate na ito. Di ba? Maybe, ano ba talagang prinsipyo nyo? For transparency? For accountability?
mas kailangan pong maging accountable itong mga hinayupak na may mga billions of insertions. Kaysa po sa millions. I'm not saying that magkaiba sila ng kasalanan, no? Whether piso or million po ang inyong ninakaw sa kaban ng bayan, still, no, magnanakaw pa rin po kayo. It doesn't change the context, no? Magnanakaw pa rin kayo. Okay? Kaso nga lang, tahimik po sila. Well, anyway, may isa pa po akong ipapakita mga kabayan. Eto, hindi ko talaga to in-expect na ganito pala ang kalakaran din ng taong ito. Eto naman po mga karibin natin, si Angara. Biruin mo, DPWH leaks. Tumuro kay Angara bilang may pinakamaraming proyekto. Okay? Lumabas sa tinaguriang DPWH leaks na si Education Secretary Sani Angara, umano, ang may pinakamalaking bilang ng infrastructure project na ipinasa sa Department of Public Works and Highways habang sila ay senador pa. Ibig sabihin, nung senador pa po ito, hindi pa po pala dito sa education. 105 projects sa loob ng 6.326 trilyon nung 2025 national budget. Tahimik lang po si Angara pero siya po pala ang may pinakamaraming project na insertion noong 2025 GAA. Pero tahimik yung mga media natin hindi po ito binibira. Nakakamiss nga Ito sa totoo lang mga kabayan, nakakamiss po yung mga yung mga nakaraang pagbabalita, no? That they are really criticizing whoever, no? Yung nasasangkot, they criticize the person. Nakakamiss lang yung ganun mga kabayan, hindi na po natin naririnig yung mga ganun ngayon Like for example, former President Duterte, di ba? Binira ng mga media. Diba? At wala lang because that is part of the democracy. Di ba? Bakit? May pinatahimik ba si former president ng media? Wala. Bagkus sinasagot niya, frankly. Di ba? Pero ngayon mga kabayan, nakakapagtaka po ang ating mga mainstream media. No? Ewan ko lang, ako lang pong nakakapansin. Maybe you are, no? Paras tayo nang naiisip, pero anyway. Ano po ang inyong masasabi dito mga kabayan? Comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po.